naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nagsarang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Oy, good morning mga igan! Ayan, ako po. Wow! Ba, ikalabintatlo? Wala. Sa buwan ng Setyembre, Tuesday the 13th po ngayon. Swerte yan. Gising na at bangon, tutok na sa unang hirit para lagi ang update sa balita at impormasyon. At bago po ang Pares lahat, Coney Island. yes, Christmas countdown muna tayo. 103 days na lamang po at Pasko na. Namili na ba kayo ng mga Christmas decors na isasabit sa labas ng inyong mga tahanan? Naku, dapat po ngayon pa lamang ay simulan nyo na yan para naman makamura kayo at mag-swak sa budget. Diba? At dahil Martes ngayon, baka tumaas ang gasolina. ito po mga decors, mga Christmas decors gaya ng parol. Ito ang isang lugar dyan sa May San Juan na pwede nyong pasyalan. Mamaya malalaman natin kay Monica mga dapat tandaan sa pagbili ng outdoor decors. At syempre kung magkano ba ang bentahan dyan. Ayan, sa San Juan. Ganda! At tuwing Pasko, usong-uso rin syempre ang mga sweets. I love it! Iba tayo sa pagkain. Kaya ngayong umaga, love it! Ituturo namin sa inyo ang paggawa ng candy cane na swak sa pangnegosyo. Abangan niyo po yan. Ako yung mga bata matutuwa. At contrary to what you said, hindi tataas ang presyo. Oo, siguradong matatamis ang mga ngiti ng ating mga motorista ngayong Tuesday morning dahil makalipas ang dalawang oil price hike noong isang linggo. Ngayon, makakatikim naman kayo ng BAM! Rollback. Malalaman niyo ang detalye kung magkano ang mamamaya Yes. sa inyong gastusin mamaya. Salamat, Drew, Mag-i-increase ng Tama. 152 pesos. Yun. Magbababa ng 20 centavo. 30 centavo. Salamat ha! Salamat. Okay. Kaya narito na ang mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. At sa ating hirit panahon, tuloy na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Onyok. Sa pinauling weather bulletin ng Pag-asa na mata ng bagyo may 1,100 at 70 kilometro sa ilagan silangan ng Basco, Batanes. Inasa ang kikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 7 kilometro bawat oras. Pero ayon sa Pag-asa, masyadong malayo si Onyo para makaapekto sa pangkahalatang panahon sa bansa. Yan, kumpirmahin natin yan kay Ginoong Sunny Paharilla, ang weather forecast ng Pag-asa. Good morning, Sunny. Yes, magandang umaga po, Igan, at magandang umaga din po sa inyo pong masugid ng mga taga-subaybay sa inyo pong Salamat. Ngayon nasa Parna siya, o Philippine Air Responsibility. 7 kilometro ang bagal. Ito ba'y magpapalakas pa pero walang epekto pa rin sa atin sa bansa? Opo. Ito nga yung medyo mabagal nga siya dahil ito sa mga rason nga dito dahil talagang mahina pa siya, depression lang yung kanyang intensity. Kaya yung tinatawag natin na organization ng kanyang mass cloudiness talagang hiwa-hiwalay. Dito tulad talaga pagbuo na siya, nasa malakas na intensity na storm or typhoon intensity, mabilis niyang naikikilos yun kasi yung mass ng kanyang cloudiness ay buo. Pero doon sa Basco, Batanes, ramdam yan. Ay hindi po, kahit saang bahagi po ng bansa Wala. ay hindi siya ramdam. Actually yung pinaka-slight effect ngayon ay ito lang tinatawag natin na diversion or yung konting pag-ihit ng ating wind direction. Kaya mayroon tayong, mostly cloudy po tayo sa Mindanao, and dito sa silang bahagi po ng Visayas. Because of the, tinatawag natin na wind convergence ng southwest at saka ng northwest. Dapat kasi kung hindi ng precision ng ating tropical depression na yan, wala tayong wind component na mag-northwest sa area na yan. So, dahil dyan, medyo nagkaroon tayo ng tinatawag na napihit ng bahagya yung ating wind system. So, mayroon tayong convergence. That is, yun lang ang may associate natin na medyo naging epekto ngayon sa ating pong local weather. Okay, So, ano magiging, pag-ihit. Sunny, ano magiging panahon natin sa Metro Manila? Metro Manila, maganda pa rin po ng ating panahon. Medyo mainit pa rin tayo, but we will be expecting yung mga local thunderstorms pagdating po ng hapon at saka sa early part of the day. Okay, maraming salamat, Sunny. Maraming salamat po at magandang umaga. Tama-tama yung pangalan niya, Sunny. Sunny weather. Paharilla, well, pagkasa ng Pag-asa. Good news naman tayo sa mga motorista matapos ng dalawang oil price hike na ipinutupad noong isang linggo.
Ay patupad naman ng oil price rollback ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Itong madaling araw, 50 sentimo kada litro ang ginawang bawas ng ilang Shell, Chevron at Sea Oil sa kanilang premium gas oil, kerosene. Tubong-tubo kayo magbawas pa ng 20 sentimo kada litro naman kanilang rollback sa diesel at regular gasoline. Habang Eastern Petroleum nagpatupad naman ng 50 sentimo kada litro rollback sa premium gasoline. Habang 25 sentimo ang kada litro naman sa diesel at kerosene. Mamaya alas 6 po ha. Susunod na sa oil price rollback ang mga kumpanyang Petron, Total at Phoenix Petroleum. Ang bagong price adjustment ay bunsod daw ng paggalaw ng presyo ng crudo sa world market. So kung nagpa-full tank ako last week, wala pa rin ako mararamdaman na rollback. Ano na nga. Dahil full tank pa yung ano ko eh. Full tank na yan. Bawat sentimo masakit talaga. Sa dami na sila, 50 cents ang bababa nila. Uy, mahiya naman kayo. Kaya pag nag-rollback, Thank you ha. Walang problema kung bakit linggo-linggo. tsaka twice nga last week, di ba? Twice Hindi kasi last yun week. naman, nakiusap na imbis Staggered, na oo. big time. Isa stagger, isang big time. Dalawang ano, Eh, ginawa Tuesday, nila Thursday. Pero ano, 50 cents sa bababa. Ah, naman. Yung pag-stagger na yun, 2 araw lang pagitan eh. Kaya nga eh. Buti nga, nag-rollback Thank pa you, ito ah. naman, no? Wow, grabe! Mag-bike mo Ala, tayo. utang na loob natin. Sikleta na lang. Diyos. Ito samantala sa kabila naman po ng pagpapatupad ng rollback ng ilang kumpanya ng langis, hindi na raw mapipigilan ng grupong Piston sa ikinasa nilang noise barrage ngayong araw. Yan ay para kundinahin pa rin ang umano'y overpricing sa langis. Sa kabila nito, bukas daw sila sa pagdalo sa ipatatawag na pulong ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero nanindigan sila na dapat na raw malutas ang problema ng overpricing at maibalik sa pamamagitan ng big-time rollback ang 9 pesos na overpriced sa langis. Dapat din daw ay mapag-usapan ang pagbasura sa Oil Deregulation Law at VAT sa langis na maging ang mataas na toll na karaniwang problema naman ng mga driver. Samantala, maaaring magkaroon po ng ikalawang round ng fuel subsidy para sa mga tsoper. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, handa raw ang Pangulo na ilatag ang mga measures at proposals para maibsan ang mga hinaing ng mga tsoper. Naging matagumpay naman daw ang unang round ng Pantawid Pasada program ng gobyerno, kung saan napigilan ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Alam mo, dapat alisin na yung bato. Matipid naman sila, ay nilang gumastos eh. Punong-puno na yung palayok eh. Umaapaw na yung pera eh. Di ba pag nakikita mo, biro mo infrastructure project kahapon, no, lumitaw sa Senate hearing, 0.5% ang ginastos na pera lang ng DPW. Ayaw nila gumastos. Ayaw gumastos eh. Ayaw nila mapagbintang silang tiwali kung parang nagdaang administrasyon. Kaya, Ayaw ganun, gumastos. alam mo yung ang gobyerno ngayon, ang kamay ganyan, pag binuksan may kamay pang maliit. Pero ang government spending, hindi nga ngahulugan ng corruption kasi. Lalo na Kaya, nakikita ba't tayo nagbabudget? Di ba? Si nanay, ba't nagbabudget? Ito, para sa ulam na ngayon, ganyan. Hindi ko, pati ang mga kilos protesta, na-discarril eh. Magkikilos protesta ako ng increase ng langis, biglang nag-rollback. Nasira schedule. Di ba? So, dapat yung tignan natin mabuti yung government spending. Balansehin, So, pag inalis mo diba? kasi yung VAT sa petroleum product na sinasabi na Senator Rap Recto, Yes. mga ekonomista yan, ang laki ng mababawa sa presyo ng petroleum products. Di ba? Sa mga pump price. Pero, tatandaan mo, di ba dati wala naman yan eh. Oh, wala yan Sumulong eh. yan ngayon. So, Oh. ito na naman, tatanggalan na naman tayo. So, parang, kailangan make up your mind. Parang hindi lang, di ba, parang paiba-iba tayo sa gobyerno Total, eh. pag inalis mo yung VAT sa petroleum products, di taasan mo na yung buwi sa sigarilyo na Yun. pinakamababa Yun ang dapat, tayo yung sa Asia. Alak. Diba? Ba't hindi natin magalaw yung Alak at sigarilyo? yosi. Tama, Dahil bakit ba? Dahil Ayoko ba? na, ayoko na. Dahil magkakasama si... Hello? Okay, samantala, siguradong marami sa ating kababayan na nakikipagbuno sa matinding traffic sa EDSA araw-araw, lalo na tuwing rush hour. At ang bumper-to-bumper na sitwasyon araw-araw, huwag na raw dapat pagtakhan dahil siksikan na talaga ang mga sasakyan sa EDSA. At para maibsan ang problemang yan, planong magdagdag ng bagong kalsada sa EDSA. Yun nga lang, sa ibabaw ito ng kasalukuyang EDSA. Planong ipantay raw ito sa struktura ng MRT kung saan magtatayo ng 3 lane sa magkabilang direksyon. 3 entry at exit points din ang ilalagay, isa sa Quezon City, Green Hills at Makati. Yun nga lang, ito tulad ng NLEX at SLEX, kailangan magbayad kayo ng toll para makadaan dito. At ang elevated EDSA na yan, makakabuti raw lalo na't umaabot sa halos 3,800 bus ang nagsisiksika sa mga lansangan kada araw ayon sa MMDA.
malayong-malayo sa 1,600 bus na kayang i-accommodate ng EDSA base sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency. Tinatayang aabot sa 50 bilyong piso ang halaga ng proyektong ito para sa itatayong 22-kilometer na elevated EDSA. Ayan o, yan, gastos. Ayusin yung mga bus, di ba? Kasi marami pa rin kolorong dyan eh. Hindi nga matanggal. Tapos, Kasi puro mga ex. Hindi kasi May mga Kasi. ang problema sa EDSA, investment din na may-ari ng bus. nilagay nyo na sementadong ano eh. Mga konkreto. Oo, pag pumasok doon ayaw umalis ng bus, wala na. 5 segundong pagkakahimpi ng isang bus, 5 kilometro epekto niyan. Alam mo, dapat Sa traffic. tanggalin na rin nila ngayon yung mga inilagay na para mga divider na hindi na Kaya wala nga naman eh. eh. Walang silbi, Wala diba? silbi. Tsaka kung Hindi, saan may silbi yung buhay yung nababanggang lasing. Hindi siya magdire-diretso siya, nahaharang ng barrier. Pero nakikita kong pag-aralan na talaga, yung mga intersection, buksan na uli. Oo, yung mga U-turn. Yung mga U-turn. Kasi, tingnan mo, pag dumaan ka ng libis, Halayo. bago ka makabalik uli, punta ka sa pinakadulo, kasabay mo lahat ng papuntang C5. Kaya lumalakas din sa gasolina eh. Eh di yung volume nun sabay-sabay kayo. Ayun yung bottleneck, no? Oh, di ba? Eh kung bubuksan mo yung kita mo itong timog, oh, binuksan dito. Luwag. Ang luwag ngayon. Araw-araw. Pero yung sacrifice na hinintay natin sa paggawa ng SLEX, ngayon, di ba, pag magsa-skyway ka, Sarap, parang no? napakasarap. Ay, oo. Yeah, that was like years. Babayaran mo, 100 Babayaran higit. mo nga. 200 200 yata. Oo, 200 na. Wow. Yung ano, yung paggawa lang ng elevated EDSA kung sakasakali, dapat gawin nila yan ng maayos talaga dahil sigurado magta-traffic lalo kung hindi ang naman maayos yung ang paggawa. dating plano na pala yan, elevated EDSA, ang MRT C5. Ah, okay. Kaya wala na sila Sino magagawa na. matalino naglagay nakakaprasong MRT sa EDSA? Kaya, oo nga. Di ba? Ilipat. Ngayon walang gawa na nila ng paraan. Yung mga dati nang kailangan nilang gawa ng paraan, yung mga bus, mga disturbo pa rin. Tanggalin nila, Disiplina. then think about something else. Kung walang disiplina, wala namang mangyayari. Kahit na magtayo sila ng ganon, baka mag-traffic pa rin sa taas, no? Kape. Kape, bilis. Kailangan ko ng kape. Tsaka maglagay na kayo ng traffic enforcer na hindi taga-Tagaytay. Hindi niya alam ang Metro Manila eh. Puro taga-Tagaytay ang nagta-traffic sa Oh, no! Ganda naman. Ha? Meron pa na. Uy, pero sa ibang balita po tayo, pinaiting ng MMDA ang kanilang operasyon sa pag-rescue sa mga batang lansangan. Pero ang mas mabigat na hamon daw ay ang tuluyang pag-rehabilitate o pagbabago sa mga batang lansangan nang sa gayon hindi sila mapariwara. Sa isang drop-in center sa Makati, aabot sa 40 menor de edad na nasangkot sa iligal na gawain ang namamalagi doon. Bukod sa rehabilitation, malaking usapin din ang panukalang kaamyendahan ng Republic Act No. 93.44 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Sa panukala ni Senator Cheese Escudero, mula sa kasalukuyang 15 taong gulang, gustong ipababa sa 9 na taong gulang ang exemption para sa mga maaaring parusahan sa ilalim ng batas na mariin namang tinututulan ng DSWD